Ang taong ito ay sinisira ang bawat piraso ng sining na ginagawa niya. Ngunit ginagawa niya ito sa layuning palagi niyang sinusubukan na tumugma sa kung ano ang ginagawa ng mga karakter. Ito ay nagiging maganda at mas mahusay. Pinuputol niya ang mga frame na ito upang magmukhang dalawang bata ang naglalaro ng bola. Siya ay gumawa ng isang karakter na nagsiswing ng isang baseball bat sa kanyang kakaibang kakayahan na gumamit ng mga tultulad ng mga lighter at mga lubid sa kanyang mga ginuhit. Walang duda na isa siya sa pinakamahusay na artist. Alam mo ba na ang pinagsamang bigat ng lahat ng langgam sa Earth ay halos kapareho ng bigat ng lahat ng tao sa Earth? Ang mga langgam ay kabilang sa pinakamaraming hayop sa Earth. Nakatira sila sa malaking pangkat ng lipunan na tinatawag na mga kolonya. Maaaring kabilang sa isang kolonya ng langgam ang hanggang 8 milyong individual sa isang pagkakataon. Ang device na ito ay isang lifesaver para sa isang taong may panginginig. Dahil ang gamit na ito ay isang electronic stabilizer na nilalagyan ng mga kagamitan tulad ng mga kutsara o tinidor at gumagana ito sa pamamagitan ng pagdetect ng mga panginginig gamit ang isang accelerometer. Alam mo ba, ang ilong ng mga reindeer ay talagang kumikinang na pula. Sa likod ng kwento ni Rudolph may ilang katotohanan. Ang ilong ng mga reindeer ay puno ng daluyan ng mga na nagpapalamig sa hangin kapag sila ay humihinga at pinapainit ito kapag nilalanghap upang panatilihing maganda at mainit ang kanilang utak kahit sa pinakamalamig na kondisyon. Ipinakikita ng thermal camera na ito ang pulang kinang ng ilong ng reindeer. Bakit tinatawag ang puppy na ito na clown of the sea? Kilala sila bilang mga clown ng dagat dahil sa kanilang matingkad na kulay at malaklaw na mukha. Gayunpaman, sa taglamig, ang kanilang mga muka at paa ay kumukupa sa isang kulay abo na kulay. Tinutukoy din sila bilang mga clown dahil sa kanilang kakulitan sa lupa. Ang mga puppy ay may madulas na katawan at maliliit na pakpak na kailangan galit na ipagaspas para manatili sa hangin habang kaya nilang lumipad ng malayuan. Hindi sila ang malalakas na manlilipad at kilala sa pagkakaroon ng mga crash landing. Ang kakaibang generator na ito ay nagbibigay ng kuryente noong unang bahagi ng ika-19 na siglo. Nakilala bilang horse-powered treadmill na partikular na idinisenyo para sa mekanisadong gawaing sakahan at nakatigil na pagbuo ng kuryente. Ang device na ito ay nagtatampok kung saan ang isang kabayo ay maglalakad sa ibabaw nito upang makalikha ng enerhiya. Gayunpaman, sa pagpapakilala ng mga steam-powered na alternatibo ay unti-unti itong nawalan ng gamit. Alam mo ba na ang moose ay mahusay lumangoy? Ang moose ay pinakamalaking species ng usa at maaaring mahirap isipin na sila ay mahusay na manlalangoy. Maaari silang umabot sa bilis na 6 na milya kada oras sa tubig. Ang moose ay may malalaki at nakabukakang mga paa na nagsisilbing paddle sa tubig. Lumalangoy ang mga moose upang takasan ng mga mandaragi, maghanap ng pagkain at magpalamig sa init ng tag-araw. Alam mo ba na ang humpback whale ay may ilang pinakamahabang paglipat sa anumang mammal? Maaari silang maglakbay ng 5,000 milya sa panahon ng kanilang paglipat. Sa taglamig, ang mga hambak ay naglalakbay mula sa kanilang malamig na tubig na lugar ng pagkain sa mas mainit na lugar, tropical na tubig. Ang ilang mga humpback whale ay lumilipat mula sa Alaska patungong Hawaii. Ginagamit nila ang magnetic field ng Earth upang gabayan sila sa kanilang mahabang paglalakbay sa mga karagatan.